Mga master, ngayong araw ay lumabas itong DepEd Order number 5 series of 2024. Ngayon mismo April 29. Ito po ay rationalization of teachers workload in public schools and payment of teaching overload. So ito po marahil mga master ay isa po sa mga hinaing ng atin po mga public school teachers na sana ay mapansin ng DepEd. Ito pong overloaded na teaching overload. Ano ba tawag yan? Yung overload, yung teaching loads pala, teaching loads ng mga teachers na nagkaka-overload na ng overload. Yun po ang gustong tingnan dito po sa DepEd Order number 5 na ito. At kung mayroon man pong overload, yan po ay mayroon pong 25% ng kung ano man po yung nandoon sa basic salary na siya po magsisilbing dagdag bilang overtime pay. So ganun po yung or bilang overload pay. So ganun po siya. So sa ngayon mga master, dahil kakalabas lamang po nito, kailangan pa rin po naman nating pag-isipang mabuti yung mga nilalaman, intindihin at basahin. So baka bukas po ay magkaroon po tayo ng series of episodes para po sa nilalaman ng Day Off number 5 series of 2024. So ito po ay yung mga pauna po na nabasa natin dito ay tungkol po doon sa teaching load ng mga guro na dapat 6 hours lamang sa isang araw at yung 2 hours naman na pwedeng gamitin para sa mga ibang gawain related sa kanila pong trabaho, So total of 8 hours po. Yung overload naman, yung una po na nabasa natin ay maximum of 2 hours per day. Yun po yung nandoon. Yun lamang po ang babayaran din ng DepEd. So hindi ka dapat magkaroon ng sobra-sobra talaga, ibahagi naman po yun sa ibang mga kasamahan. So meron din pong mga conditions na dapat din pong makomply, na related po dito sa payment. At yun po yung pag-usapan po natin bukas, Hindi naman kasi pwede na agad-agad lamang na magbayad na wala pong guidelines, wala pong measure kung hanggang saan, hanggang saan magsisimula o hanggang saan magtatapos yung overload na payment na ibibigay ng Department of Education. So bukas po, abangan yan mga master dahil atin pong pag-usapan yan. Unti-unti po nating intindihin yung laman ng DO number 5 na ito. Dagdag din po pala doon, pauna po nabasa natin yung mga teacher in charge, na they are teachers at the same time, they are the school heads. So mayroon pong mga conditions doon na kung kailan pwede na sila na hindi nabigyan ng teaching load. So pag-usapan din po natin yan kung ano po yung sitwasyon para mo-qualify si teacher in charge doon sa wala ng requirement na teaching load at mag-focus na lamang siya sa kanyang non-teaching function. So abangan po yan mga master sa ating pong YouTube channel at sa ating pong Facebook account.